Divine Justice. Yan ang palaging kataga ng ating First Lady, Imelda Romualdez Marcos. Sinasabi niya palagi, mga kaibigan, na kapag merong umaaway sa'yo at pag merong mga umiinsulto sa'yo, ay huwag kang gaganti. Dahil merong divine justice na nanggaling sa Panginoon. Mga kaibigan, 6 na araw na ang nakakalipas nang nagkaroon ng prayer rally daw sa Davao itong mga Duterte. Ang prayer rally daw nila ay naglalaman ng pagmumura sa ating Pangulo Bongbong Marcos. Pagyurak sa pangalan ng ating Pangulo at paninirang puri. Andyan ang may nagsasabi na adik daw ang Pangulo natin. May nagsasabi naman na umalis na siya sa pwesto dahil siya ay tamad at wala daw pagmamahal sa taong bayan. Puro mga pagyurak, pagsira sa karangalan sa pagkatao ng ating Pangulo. Isang bagay na hindi man lang umimik ang ating Pangulo at hindi man lang dinipensahan ang kanyang sarili. Mga kaibigan, kung hindi pa siya tinanong sa isang interview kung anong masasabi niya tungkol kay RRD, ay talagang hindi siya magsasalita. At kita niyo naman, di ba, sa kanyang reply, andun pa rin yung kanyang professionalism. At mga kaibigan, hindi mo makikita na siya ay nag-retaliate. Sinabi lang niya yung talagang totoo na intindihin na lang, unawain na lang si RRD dahil ito ay dala ng fentanyl. Resulta ng paggamit niya ng matagal na panahon na ng fentanyl. So mga kaibigan, nandyan ang Diyos nakatingin. At pagkatapos nga ng rally na yan, hindi pa nakakatapos ang 2 araw, mga kaibigan, eto na. Bumagsak ang galit ng Panginoon. Kaya lang nakakalungkot dahil nadamay ang Mindanao. Caraga Region, Davao Region, nadamay sila sa parusa na iginawad ng langit diyan sa mga pagmumura na ginawa ng Dutertes kay PBBM. Ngayon, anong nangyari sa kanila? Nagka-landslide, nagkalindol, baha, at talagang take note, mga kaibigan, may mga namatay pa. Nakakalungkot, mga kaibigan, dahil nadamay pa ang mga taga Davao, ang mga taga Mindanao sa parusa na ibinigay ng Panginoon. Alam niyo, sa totoo lang, no? Call out pa lang yan. Sinasabi pa lang sa inyo, natigilan niyo na. Degonyo ang panlalait sa ating Pangulo. Tigilan niyo na ang pagsasabi ng masama at ang pagmumura sa ating Pangulo. Dahil pag hindi niyo tinigil yan, mas malala pang dilubyo ang iyong kakaharapin sa Davao Region, sa Caraga Region, at maging baka madamay pa ang buong Mindanao. Kaya tumigil na kayo. At kung talagang mahal niyo ang taong bayan, kitang-kita natin pagkatapos niyong mura-murahin ang Pangulo, ganyan ang naging resulta. Naniniwala ako, everything happens for a reason. Nagalit ang Panginoon sa inyo dahil ang ating Pangulo, ang Presidente, na inihalal ng tao at inilagay ng Panginoon para mamuno sa ating mahal na Pilipinas. Kaya tigilan nyo na ang paninira at pagwasak sa reputasyon at pagkatao ng ating Pangulo dahil kitang-kita naman na hindi umaayon sa inyo ang Panginoong makapangyarihan na nasa langit. Real talk! Kani ang